Tunay na mahirap ang maging isang single parent dahil mag-isa mong ginagampanan ang isang tungkulin o gawain na dapat ay para sa dalawang tao. Ikaw ang nanay at ang tatay ng inyong mga anak. Kaya naman kapag nakatagpo ka ng tao na handa kang tulungan, ay isang malaking ginhawa ito para sa isang single parent. Ngunit paano kung ang taong inakala mong mapagkakatiwalaan mo ay siyang magiging dahilan upang mapahamak ang iyong mga anak? Magagawa mo bang ipagkatiwala ang iyong mga anak sa taong hindi mo pa gaanong kilala? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa iyong pamilya. Sana po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan at ilayo ng Diyos sa lahat ng kapahamakan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jing. Nagtatrabaho ako sa isang bangko bilang isang teller. Ang nanay ko ay nagtatrabaho sa ibang bansa bilang caregiver sa isang matandang babae. Ang kapatid ko naman ay nag-aaral pa sa college at malapit na rin siyang magtapos. Hinihintay na lang po ng nanay ko na si Elena na makatapos ang kapatid ko at uuwi na rin siya dito sa Pilipinas para magkasama-sama kaming tatlo. Sobrang proud ako sa nanay ko, Papa Dudut. Bata pa lamang kasi kami ay mag-isa na niyang pinasan ng responsibilidad bilang nanay at tatay namin ng kapatid ko na si Mika. Maaga kasing kinuha ng Diyos ang tatay namin. Nagkasakit siya at yon ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang aking isishare na kwento ay ilang taon nang nangyari. High school pa lamang ako noon, Papa Dudut. Kagaya ng aking sinabi ay mag-isa si Mama na nagtrabaho para sa amin ng aking kapatid. Hindi kami mayaman kaya talagang naging mahirap ang lahat para sa amin. Kapag may trabaho si Mama ay iniiwanan niya kami sa tita namin pero nang malaman niyang sinasaktan kami ng kapatid niya, ay hinayaan na lamang niya kami ni Mika na mag-isa sa apartment kung saan kami dating nakatira. Palagi na lamang sinasabi ni Mama sa akin na kapag wala siya ay ako muna ang bahala kay Mika. Dapat daw akong maging matatag dahil hindi habang buhay na nasa ganong kaming sitwasyon. Hindi ko nakita dati si Mama na nagkaroon ng interes na muling umibig. Kahit pa nga may ilang lalaki na nagparamdam ng pagkagusto sa kanya, ay hindi niya binigyan ng pansin ang mga ito. Kapag nga tinatanong ko siya kung wala ba siyang balak na mag-asawa ulit, ay palagi niyang sinasabi na nasa amin ni Mika ang focus niya. At natatakot din siya na baka ang lalaking susunod niyang magiging asawa ay saktan lamang kami o kaya ay hindi kami matanggap. Pero hindi raw siya nagsasalita ng tapos dahil baka sa huli ay kainin niya ang mga sinasabi niya. Kung iaadya raw ng Diyos na magmahal ulit siya ay basta sa tamang tao ay hindi niya pipigilan ang kanyang sarili. Kung ako ang tatanungin ay okay na sa akin kahit na hindi na mag-asawa pa si Mama. Hindi naman kasi siya nagkukulang sa amin ni Mika. Kahit mag-isa siya ay naipaparamdam niya sa amin ang pagmamahal ng isang nanay at tatay. Maasikaso si Mama at ginagampanan niya ng mahusay ang pagprotekta sa amin na parang ginagawa ng isang tatay at isa pa ay masaya naman kami kahit na kaming tatlo lamang, Papa Dudut. Pero sabi nga ni Mama, kung sakali na iibig siya ay hindi niya yon pipigilan. Isang araw ay umuwi si Mama mula sa trabaho niya na may kasamang isang lalaki. Ipinakilala niya ang lalaki sa amin ni Mika bilang si Tito Aris. May dala pang ang pizza si Tito Aris para sa amin ni Mika. Nang umalis si Tito Aris ay doon na sinabi sa amin ni Mama na nanliligaw si Tito Aris sa kanya. Mag-iisang buwan na raw po itong nanliligaw sa kanya. At sinabi niya na gusto niya si Tito Aris.
Very open kasi si mama sa amin kaya nasasabi niya kahit ang mga ganong bagay sa amin ni Mika. Okay lang ba sa inyo kung sakali na maging kami na ni Aris? Tanong sa amin ni mama. Kung saan ka masaya ma, susuportahan ka namin ni Mika. Basta siguraduhin mo lang na mabait si Tito Aris, tugon ko. Sa tingin ko naman ay mabait naman si Aris. Single siya at may sarili na siyang bahay. Kaedad ko lamang siya at maayos ang trabaho niya, ang sabi pa ni mama. Naniwala ako sa mga sinabi ni mama tungkol kay Tito Aris, Papa Dudut. Makalipas nga ang isa pang buwan ay sinabi na ni mama sa amin na boyfriend na niya si Tito Aris. Nakita ko naman na masaya siya kaya naging masaya na rin ako para kay mama. Matagal na rin kasing single si mama at kung si Tito Aris ang makapagpapasaya sa kanya ay hindi ko yon ipagkakait sa kanya, Papa Dudut. Kahit pa kasi sabihin na dapat ay makontento na lamang siya sa amin ni Mika, ay may mga bagay pa rin kaming hindi maibibigay sa kanya. Simula nang naging magkasintahan, sina mama at Tito Aris ay naging madalas na ang pagpunta ni Tito Aris sa bahay. Napansin ko na ginawa na niya ang lahat upang maging malapit sa amin ni Mika. Palagi siya nagbibigay ng pasalubong at nakikipagbanding sa aming magkapatid. Na-appreciate ko naman ang effort ni Tito Aris na mapalapit sa amin ni Mika. Dahil din sa effort niyang yon ay naramdaman kong mabait talaga si Tito Aris. Tanggap niya na may 2 anak si mama. Bukod pa doon ay si Tito Aris din ang palagi nag-aaya sa amin na magsimba. Habang tumatagal ay lumaki ang tiwala ni mama kay Tito Aris at kung minsan ay hinahayaan niya na tanging si Tito Aris lang ang kasama namin sa apartment. Isang araw ay inimbitahan kami ni Tito Aris sa bahay niya dahil birthday niya. Gusto niya kasing i-celebrate ang birthday niya nang kami ni na mama ang kasama niya. Talagang naghanda si Tito Aris, Papa Dudut. Nagluto siya ng masasarap na pagkain at doon yata mas lalong na in love si mama kay Tito Aris. Nang malaman niyang masarap palang magluto ang boyfriend niya. Habang kumakain kami ay may biglang sinabi sina Tito Aris at mama sa amin ni Mika. Nag-aasikaso na pala ako sa pag-alis. Magtatrabaho ako sa Taiwan, mga anak. Tinutulungan ako ni Aris sa pag-aasikaso. Baka sa loob ng 2 buwan ay makaalis na ako, ang sabi sa amin ni mama. Nagulat ako sa mga sinabi ng nanay namin, Papa Dudut. Hindi ko kasi na-expect na may ganoon pala siyang plano na mag-abroad. Paano po kami ni Mika kapag umalis ka na? Ayaw ko po na kay tita ulit kami tumira, mama. Sinasaktan niya kami, hindi ba? Malungkot kong sabi. Hindi ko kayo iiwanan kay tita mo. Nag-usap na kami ni Aris at pumayag siya na dito muna kayo sa bahay niya tumira. Mas kampante ako na siya ang kasama ninyo para hindi na ako mag-isip kung kumusta na kayo kapag nasa ibang bansa na ako. Pagbalik ko ay magpapakasal na kami, paliwanag ni mama. Hindi ko alam kung bakit may kaba akong naramdaman nang malaman ko na kay Tito Aris kami pinagkatiwala ng nanay namin habang wala siya. Alam ko na mabait si Tito, pero hindi ko pa rin maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Kagaya ng baka biglang magbago ang ugali ni Tito Aris kapag nasa malayo na si mama. Maging si Mika ay ganun din ang naiisip, Papa Dudut. Nang makauwi kami sa apartment ay sinabi ko kay mama na medyo hindi pa kami ganun komportable kay Tito Aris para iwanan niya kami rito. Ipinaliwanag naman ni mama na wala kaming choice kung hindi ang tumira sa bahay ni Tito Aris. Hindi naman daw siya papayag na sa tita namin na nananakit kami magstay habang nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Sigurado raw siya na hindi kami sasaktan ni Tito Aris lalo na at balak na nilang magpakasal kapag nakabalik na siya sa Pilipinas. Kailangan niya rin daw na magtrabaho sa ibang bansa para may mas malaking sahod na naghihintay sa kanya doon.
Magka-college na kasi ako ng panahon na yon at ang sabi nga ni mama ay ayaw niya na mahinto ako sa pag-aaral. Kaya kailangan ay magsakripisyo kaming lahat, Papa Dudut. Wala na kaming nagawa pa ni Mika, Papa Dudut. Wala rin kasi kaming ibang kamag-anak na pwedeng tuluyan kaya sa bahay ni Tito Aris talaga ang choice namin at wala nang iba pa. Nang malapit nang umalis si mama ay lumipat na kami sa bahay ni Tito Aris at kasama namin noon si mama para raw masanay na kami na doon nakatira. Binigyan kami ni Tito Aris ng isang kwarto ni Mika habang sila ni mama ay magkasama sa isang kwarto. Naging pabor sa amin ni Mika ang paglipat namin na yon agad ng bahay ni Tito Aris dahil mas naging madali sa amin ang pag-a-adjust sa bagong bahay naming tinutulungan. Lalo na at kasama namin si mama. Dumating na ang araw ng pag-alis ni mama. Grabe ang iyak namin ni Mika sa airport at kulang na lamang ipigilan namin siyang dalawa. Hanggang sa makabalik na kami sa bahay ni Tito Aris ay umiiyak pa rin kaming magkapatid. Kinausap naman kami ni Tito Aris at nangako siya sa amin na ituturing niya kami na parang mga tunay niyang anak. Huwag daw kaming mahihiya sa kanya at isipin daw namin na siya ang totoo naming tatay. Sobrang sincere si Tito Aris sa mga sinabi niya at nakadagdag yon ng tiwalang meron ako sa kanya. Nasabi ko pa nga na hindi talaga nagkamali si mama sa lalaking pinili niya. Sa mga unang linggo na wala si mama ay panibagong pag-a-adjust na naman ang ginawa namin ni Mika. Lalo na si Mika na gabi-gabing umiiyak dahil sa nami-miss na niya si mama. Bilang ako ang ate ay palagi kong pinaparamdam kay Mika na hindi siya nag-iisa at nasa tabi niya ako palagi. Tinutuon ni Tito Aris ang sinabi niya na magiging tatay siya sa amin, Papa Dudut. Habang hindi pa nakapagpapadala ng pera si mama ay siya muna ang sumagot sa lahat ng pangangailangan ni Mika. Mula sa pagkain hanggang sa mga gastos namin sa school. Unti-unti na rin kaming naging komportable kay Tito Aris. Nang makapagpadala na si mama ng pera ay hindi pa rin huminto si Tito Aris sa pagbibigay ng pera sa amin ni Mika. Talagang parang tatay na namin siya, Papa Dudut. Sa mga naunang buwan ay okay naman ang lahat, Papa Dudut. Kahit papaano ay nasanay na kami ni Mika na wala si mama pero hindi pa rin naaalis ang pagkamis namin sa kanya. Kung pwede nga lang nahilahin na namin ang mga araw para maging mabilis na ang pagdating ng araw ng kanyang pag-uwi. Isa sa mga palaging sinasabi sa akin ni Tito Aris ay huwag na huwag ako magpapaligaw at makikipag-boyfriend. Bata pa raw ako at pag-aaral ang dapat na focus ko. Karamihan din daw sa mga lalaki na kaedad ko ay mapusok at baka daw matukso kami na gawin ang hindi pa namin dapat na ginagawa. Baka raw mabuntis ako nang wala sa oras. Hindi naman po talaga ako nagpapaligaw, Tito Aris. Saka ayaw kong biguin si mama lalo na at nagpapakahirap siya sa ibang bansa. Ang sabi ko pa kay Tito Aris. Mabuti naman kung ganon. Ako ang kauna-unahang magagalit kapag nagpagalaw ka kagad sa ibang lalaki. Alagaan mo ang virginity mo, Jing. Turan pa ni Tito Aris. Opo Tito Aris, tatandaan ko po lahat ng paalala ninyo. Ang nakangiti ko pang sabi sa kanya. Para sa akin ay walang masama at hindi ako nakaramdam ng kung ano pa sa mga sinabing nyo ni Tito Aris sa akin, Papa Dudut. Para pa nga siyang isang tatay na sobrang concern sa kanyang anak na dalaga. Ganon ang naramdaman ko sa pag-uusap naming yon. Naging totoo naman ako sa mga sinabi ko kay Tito Aris. And that time ay wala pa talaga akong kabalak-balak na magkaroon ng boyfriend kahit may mga kaklase ako na lalaki na nagpapapansin sa akin. Ang focus ko ay mag-aral at maging proud si mama sa akin. Ayokong sayangin ang sakripisyong ginawa ni mama na mapalayo sa amin upang maibigay ang pangangailangan namin ni Mika. Ilang buwan na kami ni Mika sa bahay ni Tito Aris pero hindi pa rin kami nakakapasok sa isang kwarto sa bahay niya. Yon ay kwarto sa ibaba na sinasabi niya na stock room at ipinagbabawal niya
na pumasok kami kasi marami daw daga at ipis. Siyempre takot kami ni Mika sa ganong hayop. Kaya naman never talaga kaming pumasok sa silid na yon. Wala rin naman kaming gamit na nasa stockroom kaya hindi talaga kami nagkaroon ng interes na sumilip man lang doon. Saka nakalak ang pinto noon at si Tito Aris lamang ang may hawak ng susi. Sa tuwing tumatawag si Mama at tinatanong niya kung kumusta kami kasama si Tito Aris ay palagi kong sinasabi na okay kami at mabait si Tito Aris. Yun naman kasi ang totoo, Papa Dudut. Pero ang magandang pagkakakilala namin kay Tito Aris ay unti-unting nagbago sa pagtagal namin ni Mika na nakatira sa bahay niya. Isang araw ay hindi nakapasok si Mika sa school dahil sa masakit daw ang tiyan niya. Hindi naman ako pwedeng umabsent para samahan siya sa bahay kaya ang ginawa ko ay pinagsaing ko siya bago ako pumasok sa school. Sinabihan ko siya na magbukas na lamang ng dilata para ulam niya sa tanghalian at inumin niya ang gamot na ibinigay ni Tito Aris. Maagang umalis si Tito Aris ng bahay papunta sa kanyang trabaho at gabi na siya nakauwi. Kaya mag-isa talaga si Mika sa bahay ng maghapon. Binilinan ko rin si Mika na huwag magpapapasok ng ibang tao kapag may nagtanong. Kung may kasama siya ay sabihin niyang meron kahit na wala. Habang nasa school ako ay hindi ako makapag-isip ng maayos dahil na kay Mika ang isipan ko, Papa Dudut. First time kasi na naiwan ko ang kapatid ko ng ganon katagal sa bahay ni Tito Aris. Tapos ang talagang nakapagpapaalala pa sa akin ay hindi maganda ang pakiramdam ng kapatid ko. Kung wala lang talaga kaming exam ng araw na yon ay umabsent sana muna ako. Nang makauwi na kami sa bahay ni Tito Aris ay kinumusta ko si Mika at aniya ay hindi na masakit ang tiyan niya. Meron pa siyang ipinakitang susi sa akin, Papa Dudut. Para saan ang susi na yan? Ang nagtataka kong tanong. Nakita ko sa kwarto ni Tito Aris. Nainip kasi ako kanina kaya naghanap ako ng pagkakaabalahan. Hanggang sa nakita ko itong susi ng stockroom at ate pumasok ako sa stockroom. Pag-amin pa ni Mika. Sira ka Mika? Bakit ka pumasok doon? Hindi ba hindi tayo pinapayagan ni Tito Aris na pumasok sa stockroom? Kapag nalaman niya yan baka magalit siya sa iyo. Ang pagsaway ko sa aking kapatid. Ate feeling ko hindi dahil sa mga daga at ipis kaya hindi niya tayo pinapapasok sa stockroom. May tinatago kasi doon si Tito Aris. Halika, tingnan mo para ikaw mismo ang makakita. Ang yaya ni Mika sa akin. Ayoko nung una na gawin ang gusto ni Mika. Pero nang sabihin niya na may nakakatakot na rebulto sa loob ng stockroom ay bigla ako na curious sa itsura ng sinasabing rebulto ng kapatid ko. Kaya sa huli ay sumama na ako kay Mika sa loob ng stockroom at doon ay inalis niya ang itim na tela na nakatalakbong. Sa rebulto na sa tansya ko ay nasa 4 feet ang taas, Papa Dudut. Totoo ang sinabi ni Mika na nakakatakot ang rebulto na nasa stockroom. Hanggang ngayon ay natatandaan ko pa rin ang itsura noon. Kulay itim ang buong rebulto. Ang ulo noon ay sa kambing na may mahabang sungay tapos ang katawan ay sa isang tao na isang babae. Naka-Indian seat yon at isang kamay ay nakataas. Meron din yung pakpak na parang sa anghel. Kakaibang takot at kilabot ang naramdaman ko pagkakita ko sa rebulto. Ako na mismo ang nagbalik ng telang nakatalakbong at hinila ko na si Mika palabas ng stockroom. Inilak ulit namin ang pinto at pinabalik ko kay Mika ang susi sa kung saan niya yon nakita. Sinabihan ko siya na huwag niyang sasabihin kay Tito Aris na pumasok kami sa stockroom at nakita namin ang nakakatakot na rebulto. Alam ko kasi, Papa Dudut, na pagagalitan talaga kami ni Tito Aris. At baka yun pa ang maging reason para paalis. Siyempre bata pa kami that time, Papa Dudut. Hindi pa namin alam kung saan kami pupulutin kapag napalayas kami ni Tito Aris. Tinanong sa akin ni Mika kung ano yung rebulto na nasa stockroom at para saan yon.
Tinanong niya rin kung bakit may ganoon si Tito Aris sa bahay nito. Kahit isa sa tanong ng kapatid ko ay wala akong nasagot. Hindi ko rin kasi alam kung bakit may ganong bagay na tinatago si Tito Aris sa kanyang bahay. Display lamang ba yon o baka may mas malalim na dahilan kung bakit may ganong rebulto si Tito Aris? Dahil sa nakakatakot ang itsura ng rebulto ay hindi maganda ang naisip ko, Papa Dudut. Pero inisip ko pa rin ang lahat ng kabaitan na ipinakita sa amin ni Tito Aris. Kaya naisip ko na wala naman siguro kaming dapat na ipangamba ni Mika. Saka kung meron man na hindi magandang gagawin si Tito Aris ay dapat noon pa. May nangyari sa amin na hindi maganda. Pero hindi naman siya nagkukulang sa pag-aalaga sa amin ni Mika at palagi niyang ipinaparamdam sa amin na siya na ang aming tatay. Bago sumapit ang alas 8 ng gabi ay nasa bahay na si Tito Aris. Hinihintay namin siya palagi para magkakasabay kaming kumain ng hapunan. Nakasanayan na namin yon dahil isa yon sa rules ni Tito Aris na dapat sa hapunan ay magkakasabay kami tapos habang kumakain ay nagkwekwentuhan kami ng tungkol sa mga nangyari sa amin sa maghapon. Nang gabing yon ay kinabahan ako kasi nakita ko na tumigil si Tito Aris sa tapat ng pinto ng stock room. Hindi ko alam kung napansin ba niya na nabuksan ng pinto. Sandali labang siyang tumingin sa pinto at dumiretso na siya sa kusina para makakain na kaming tatlo. Hindi ko nakitang galit si Tito Aris habang kumakain kami ng dinner. Normal ang aming pag-uusap. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa akin sa maghapon at maging kay Mika na nasa bahay lamang ng maghapon. Ikinuwento namin lahat maliban sa pagkuha ni Mika ng susi sa stock room at ang pagpasok namin doon. Ako ang nakatoka sa paghuhugas ng pinagkainan tuwing gabi. Habang nasa harapan ako ng lababo ay narinig ko na bumukas yung pinto ng stock room kaya napalingon ako. Kinabahan ako nang makita kong pumasok si Tito Aris sa stock room. Naisip ko kasi na baka may mapansin siya sa stock room na maging dahilan para malaman niya na pumasok kami roon ni Mika. Napatakbo pa nga si Mika sa akin at ibinulong niya na baka naghihinala si Tito Aris na pumasok kami sa stock room. Sinabi ko sa kanya na kahit na anong mangyari ay huwag kaming aamin. Takot na takot talaga ako noon, Papa Dudut. Talagang naiisip ko na mapapalayas kami kapag nalaman ni Tito Aris na sinuway namin ang isa sa ipinag-uutos niya. Lumabas din kaagad si Tito Aris sa stockroom at tahimik na nagpunta sa kwarto niya, Papa Dudut. At dahil sa hindi kami kinausap ni Tito Aris ay naisip ko na ligtas na kami ni Mika. Naisip ko na walang napansin si Tito Aris sa stockroom na sign na merong ibang tao na pumasok doon habang wala siya sa bahay. Kaya kahit paano ay nakahinga kami ni Mika ng maluwag. Natulog kami na wala nang inaalala. Pero mali pala kami ng akala na okay na ang lahat dahil pagsapit ng madaling araw ay pumasok si Tito Aris sa kwarto namin habang kami ay mahimbing na natutulog. Ginising niya kami at takang-taka kami ni Mika nang pinilit niya kaming bumangon at magpunta sa banyo. Paulit-ulit pa niyang sinasabi na bilisan namin ang pagkilos at alas 3 na raw ng madaling araw. Wala kaming ideya sa kung ano nga ba ang gagawin namin sa banyo, Papa Dudut. Pero sumunod pa rin kaming dalawa ni Mika. Sa banyo ay isinahod ni Tito Aris ang timba sa bukas na gripo. Pinaupo niya kami ni Mika at saka magkasunod na binuhusan kami ng tubig gamit ang tabo. Takot na takot kaming dalawa ni Mika dahil lang tingin ko kay Tito Aris nang sandaling yon ay parang nawala siya sa kanyang sarili. Kahit na may damit kami ay lamig na lamig kaming magkapatid lalo na at madaling araw na ng oras na yon. Umiiyak na si Mika kaya niyakap ko na siya. Nakailang buhos din ng tubig si Tito Aris sa amin bago siya tumigil. Pagkatapos ay inutusan niya kaming tuyuin ng aming sarili at magpalit ng damit at matulog na kami. Parang wala lang na iniwanan niya kami ni Mika at bumalik siya sa kanyang kwarto.
Nanginginig kaming magkapatid sa lamig at hindi namin alam ng sandaling yon kung bakit bigla kaming pinaliguan ni Tito Aris, Papa Dudut. Kinabukasan ng umaga ay Sabado. Wala kaming pasok sa school at wala ring pasok sa trabaho si Tito Aris. Maaga kaming nagising ni Mika pero ayaw pa naming lumabas ng kwarto dahil sa kaparehas kaming natatakot na humarap sa aming stepfather. Baka kasi kung ano pa ang gawin niya sa amin kagaya noong ginawa niya sa amin noong madaling araw. Halos hindi na nga kami gumalaw ni Mika sa takot na makagawa kami ng ingay at malaman ni Tito Aris na kami ay gising na. Kapag ganong oras kasi nagluluto na si Tito Aris ng almusal namin. First time na nakaramdam kami ng takot kay Tito Aris. Hindi kasi namin ini-expect na gagawin niya yon at hindi rin talaga namin alam kung para saan ang pagbuhos niya sa amin ng tubig ng madaling araw. Alas 8 na ng umaga pero nasa loob pa rin kami ni Mika ng kwarto. Hanggang sa kinatok na kami ni Tito Aris at sinabi niya na lumabas na kami dahil lumalamig na ang pagkain na niluto niya. Alam niya raw na gising na kami ni Mika. Natakot ako na baka kapag hindi kami lumabas ay pumasok siya roon. May susi siya sa lahat ng pinto ng bahay niya kaya alam ko na kayang-kaya niya yung gawin kagaya nung ginawa niyang pagpasok doon sa kwarto habang tulog kami ni Mika. Mika, lumabas na tayo. Alam kong nagugutom ka na. Anyaya ko sa aking kapatid. Ayoko ate. Natatakot ako kay Tito Aris, pabulong na wika ni Mika. Kasama mo naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Saka mukhang okay na si Tito Aris ngayon. Lasing lang siguro siya kagabi, kaya niya yun nagawa. Sabi ko sa aking kapatid para mawala ang takot niya sa aming stepfather. Matagal bago ko nakumbinsi si Mika na lumabas ng kwarto. Nasa likuran ko pa nga siya nang lumabas kami hanggang sa makapunta kami. Magkatabi kaming umupo habang si Tito Aris ay nasa harapan namin. Tahimik kaming tatlo na kumakain nang matapos na kami ay doon na nagsalita si Tito Aris. Sinabi niya sa amin ni Mika, Papa Dudut, na alam niya na pumasok kami sa stockroom. Huwag na raw kaming tumanggi dahil alam niya kapag may gumalaw sa mga gamit niya sa bahay na yon. Dahil matagal na siyang nakatira doon. Kaya alam niya na may kumuha sa susi niya para sa stockroom. Inamin ko na rin kay Tito Aris na tama ang sinabi niya pero inako ko ang lahat at ang sabi ko, ako ang kumuha ng susi sa stockroom at ako rin ang pumilit kay Mika na pumasok sa stockroom. Hindi na rin ako nahiyang tanungin si Tito Aris kung bakit niya kami pinaliguan ni Mika ng madaling araw. Ang sabi ni Tito ay baka hinawakan namin yung rebulto sa stockroom. Kaya kailangan niya kaming malinisan pagsapit ng alas 3 ng madaling araw. Tinanong ko rin kung bakit bawal hawakan ang nakakatakot na rebulto at para saan yon pero hindi na niya sinagot pa, Papa Dudut. Ang sabi na lang niya ay huwag na naming uulitin ang pagpasok sa stockroom at ang paghawak o kahit pagtingin man lang sa rebulto. Sa susunod daw na sumuway kami ni Mika ay talagang magagalit na siya sa aming magkapatid at isusumbong pa niya kami kay Mama na hindi kami sumusunod sa kanya. Dahil sa wala akong nakuhang sagot mula kay Tito Aris tungkol sa totoo niyang dahilan kung bakit bawal hawakan ng rebulto na nasa stockroom ay mas nabuhay ang aking curiosity, Papa Dudut. Saka gusto ko ring makasigurado kung safe ba talaga kami ni Mika sa poder ng boyfriend ni Mama. Baka kasi sa simula lang okay ang lahat tapos kapag nagtagal ay magsisisi na lamang kami dahil sa mga pwedeng mangyari. Palihim kong kinausap si Mika at ang sabi ko sa kanya ay palagi siyang mag-iingat kapag nasa bahay siya. At si Tito Aris lang ang kasama niya. Kung pwede ay doon na lamang siya sa kwarto at mag-lock siya ng pinto. Ewan ko ba, Papa Dudut. Simula noong pinaliguan kami ni Tito Aris ng madaling araw ay naging kakaiba ang kilos niya simula nang malaman namin ang tungkol sa rebulto ay nagkaroon na ako ng takot sa kanya. Buti na lamang at kahit papaano ay naiintindihan ni Mika ang sinabi ko sa kanya.
Siniguro ko rin kasi na hindi ko siya pababayaan. Binalak ko na magsumbong kay mama pero naisip ko na baka hindi niya kami paniwalaan o kaya ay sabihin niya kay Tito Aris na nagsumbong kami. Ayaw ko pang malaman ni Tito Aris ng panahon na yon na meron na kaming takot sa kanya. Kaya sinabi ko rin kay Mika na pilitin niyang maging normal ang kilos kapag kasama namin si Tito Aris para hindi ito makahalata sa totoo naming nararamdaman dito. Isang hapon pagdating ni Mika mula sa school ay naabutan namin ng ilang bisita ni Tito Aris. Lahat sila ay nasa sala at nang dumating kami ay bigla silang tumigil sa pag-uusap. Kung tama ang aking pagkakatanda ay 4 na lalaki at 3 babae ang bisita ni Tito Aris. Sinabihan kami ni Tito Aris na doon na muna kami sa aming kwarto pagkatapos naming kumain. Gumamit na rin daw kami ng banyo dahil hindi daw kami pwedeng lumabas ng kwarto dahil meron silang gagawin ng mga bisita niya na pagdarasal at bawal silang maabala. Matulog daw kami ng maaga dahil meron pa kaming pasok sa school kinabukasan. Bukas ng umaga na kami niya pinalabas ng kwarto. Kahit nagtataka ako ay hindi na ako nagtanong pa, Papa Dudut. Sigurado kasi ako na hindi rin sasagutin ni Tito ang mga tanong ko. Sinunod na lamang namin ni Mika ang lahat ng sinabi ni Tito Aris. Kaming dalawa lang ni Mika ang kumain ng hapunan. Nasa sala lamang sina Tito Aris at ang mga bisita niya. Pagkatapos kumain ay gumamit na kami ni Mika ng banyo at dumiretso na agad sa aming kwarto. Pinaniwalaan na lang din namin ni Mika na magdarasal sina Tito Aris. Ang ginawa namin ay gumawa kami ng mga assignments namin at pagkatapos ay pinatay na ang ilaw at nahiga na. Nagkwentuhan muna kami hanggang sa antukin kami at tuluyan nang nakatulog. Ginising ako ni Mika na akala ko ay kung ano na. Ang sabi niya ay naiihi siya at kailangan niyang magpunta sa banyo. Siguro ay 1:00 na yon ng madaling araw. Ipinaalala ko sa kapatid ko na hindi kami pwedeng lumabas dahil yun ang sabi ni Tito Aris. Pero sasabog na raw ang pantog ni Mika at baka kapag pinigil niya yon ay magkasakit pa siya sa bato. Naawa ko kay Mika kasi busangot na ang mukha niya. Sige, lalabas tayo ng kwarto pero bilisan mo lang ha ang paggamit ng CR. Baka magtagal ka pa, ang sabi ko kay Mika. Promise ate, mabilis lang ako, ang wika niya. Ako muna ang lumabas, Papa Dudut. Sumilip ako sa sala at wala na akong nakitang tao. Napansin ko rin na nakabukas ang pinto ng stock room pero walang tao doon. May narinig akong sabay-sabay na boses mula sa kwarto ni Tito Aris kaya nalaman kong nandun si Tito kasama ang mga bisita niya. Hindi ko alam kung bakit ganong oras talaga sila nagdarasal. Binalikan ko na si Mika sa kwarto at sinabi ko na huwag siyang maingay. Sinamahan ko na siya papunta sa banyo at mabilis lang siya na natapos. Nang mapadaan kami sa stock room ay hindi ko napigilan ang sarili ko na sumilip. Wala doon ang ribulto at nagkaroon ako ng hinala na baka dinala yon ni na Tito Aris sa kwarto niya. Naisip ko rin na baka yon ang dinadasalan ni na tita kaya mas lalo akong natakot. Baka kasi sumasamba sa demonyo o diablo si Tito Aris, pati na yung mga kasama niya. Hinila ko na pabalik sa kwarto si Mika at nagpasalamat ako sa Diyos na hindi kami nahuli ni Tito Aris sa ginagawa naming paglabas ng kwarto. Kinabukasan ng umaga habang nag-aalmusal ay napansin ko na merong benda sa kaliwang kamay si Tito Aris. Tinanong ko siya kung bakit meron siyang benda at ang sabi niya ay aksidente niyang nahiwa ang sariling kamay habang nahihiwa siya ng sibuyas. Napansin ko rin na wala na ang mga bisita niya. Hindi na ako nag-usisa pa tungkol doon. Habang lumilipas ang mga araw ay mas naging kakaiba ang mga kilos ni Tito Aris, Papa Dudut. Naging tahimik siya at halos hindi na niya kami kinakausap ni Mika. Madalas ay nakakulong siya sa kwarto niya at hindi na rin nagluluto ng pagkain namin kaya ako na ang gumagawa noon. Mabuti na lamang at kahit papaano ay may mga alam akong lutuin dahil tinuruan ako ni Mama dati. Nagsimula yon nang may magpuntang mga bisita sa bahay niya.
Kapansin-pansin din na hindi na nakalakang stockroom at kung minsan ay nakabukas pa nga. Hindi ko na rin nakita roon ng rebulto sa stockroom. Huwag na kayong papasok sa kwarto ko simula ngayon ha. Ako nang bahalang maglinis doon. Obligasyon ko na yon, ang sabi ni Tito Aris sa amin ni Mika. Malakas ang pakiramdam ko ng time na yon na inilipat ni Tito Aris ang rebulto sa kwarto niya. Kaya pinagbawalan na niya kami na pumasok doon. Dati kasi wala lang sa kanya kahit maglabas-pasok kami sa kwarto niya, lalo na kapag naglilinis kami ng buong bahay. Mas lalo ring lumakas ang pakiramdam ko na ang sinasamba ni Tito Aris ay ang rebulto. Dahil sa mga naisip kong yon ay nagkaroon na ako ng hinala na kasapi sa isang kulto, isang samahan, si Tito Aris na ibang Diyos ang sinasamba. Doon na talaga ako natakot para sa kaligtasan namin ni Mika. Kaya simula ng araw na yon ay hindi ko na hinayaan na mag-isa si Mika sa bahay. Hindi ko hinahayaan na silang dalawa lang ni Tito Aris ang magkasama sa bahay. Kapag inuutusan ako ni Tito na bumili sa tindahan ay hindi pwedeng hindi ko kasama si Mika. Alam ko at iisipin ng iba na baka paranoid lamang ako. Pero kapag nandun ka na sa ganong sitwasyon at may mga nakikita kang mali sa kasama mo sa bahay, ay hindi mo talaga maiwasan ang mag-isip ng kung ano-ano. Lalo na at kami lang ni Mika ang magkakampi. Nasa malayo si Mama at hindi niya kami matutulungan kapag kailangan namin ng tulong. Naging madalas na ang pagpunta ng mga bisita ni Tito Aris sa bahay. Once a week ay naroon sila. Kapag ganoon ay nagkukulong kami ni Mika sa kwarto. Natatakot kasi kami na baka bigla silang pumasok at kung ano ang gawin sa aming dalawa. Isang gabi ay sumilip ako sa kwarto at nasaktuhan ko na pumapasok sa kwarto ni Tito Aris ang mga bisita niya. Nakasuot sila ng pulang kapa na merong hood. Si Tito Aris ay nasa gilid ng pintuan at may isang babae ang tumigil at kinausap siya. Yung babae na kasama mo dito sa bahay, hindi pa ba pwedeng iala yon? Tanong ng babae kay Tito. Hindi pa. Wala pa yung 18. Huwag kayong mag-alala dahil inaalagaan niya ang kanyang pagkabirhen. Sagot pa ni Tito Aris. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig sa aking mga narinig, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na kaya pala pinag-iingat ako ni Tito Aris na huwag magkaroon ng boyfriend ay dahil sa balak nila akong ialay sa kung sino man o anuman. Hindi pala totoong concern siya sa akin. Siyempre, takot ang naramdaman ko ng sandaling yon. Alam ko na hindi talaga kami ligtas ni Mika sa bahay na yon. Naisip ko na umalis na kami ng gabing yon pero wala akong alam na pwede kaming puntahan. Inisip ko na lamang na ilang taon pa ang bibilangin bago ako mag-18 kaya sabi ko ay ligtas pa ako. Nagtiis kaming magkapatid sa takot, Papa Dudut. Gabi-gabi ay nakakatulog kami na may takot at kaunting ingay o kaluskos lamang ay nagigising na agad ako. Hindi ko rin magawang magsumbong kay Mama dahil rin sa takot. Ang balak ko ay sabihin ang lahat kay Mama kapag bumalik na siya. Ang kailangan lang talaga namin gawin ni Mika ay bantayan ang isa't isa at ipagdasal sa Diyos ang aming kaligtasan. Hindi ko alam kung paano kami nakasurvive ni Mika hanggang sa bumalik na si Mama sa Pilipinas. Para kaming nakakita ng kakampi ng muli naming makapiling ang aming mama. Pinagpahinga lang namin si Mama ng isang araw at habang wala si Tito Aris sa bahay nito ay doon na namin sinumbong kay Mama ang lahat. Sinabi ko na sumasamba sa dyablo si Tito Aris at ilang beses na naming nasaksihan dahil maraming beses na may nagpupuntang bisita si Tito Aris sa bahay nito at nagkukulong sila sa kwarto para magdasal. Dahil sa wala ng rebulto sa kwarto ni Tito Aris ay kinuha namin ni Mika ang susi sa stock room at ipinakita namin kay Mama ang rebulto. Kahit siya ay natakot ng matuklasan na meron palang ganong bagay sa bahay ng kanyang boyfriend. Mabuti na lamang at naniwala sa amin si Mama, Papa Dudut. Kilala niya rin kasi kami ni Mika na hindi mga sinungalin. Sinabi ko kay Mama na umalis na lamang kami sa bahay ni Tito Aris at makipaghiwalay na siya rito
Pero ang gusto niya ay hindi malaman ni Tito na alam na ni Mama ang maitim nitong lihim. Huwag daw kaming magsasabi kay Tito na nagsumbong kami. Ang gusto niya ay maging maayos ang pag-alis namin sa bahay na yon. Makalipas ang isang linggo ay kinausap ni Mama si Tito Aris. Nakipaghiwalay siya kay Tito Aris at ang dahilan niya ay nawala ng pagmamahal niya kay Tito, kahit alam ko na hindi yon totoo. Mas pinili lang talaga ni Mama ang kaligtasan naming lahat kesa sa itinitibok ng kanyang puso. Matagal ang naging pag-uusap nila sa kanilang kwarto at nang lumabas si Mama ay namumugto ang mga mata niya. Sinabi niya sa amin na mag-impake na kami ng mga gamit namin dahil aalis na kami ng araw na yon. Kahit na alam ko na masakit para kay Mama ang hiwalayan si Tito Aris ay masaya pa rin ako dahil alam ko na yon ang simula ng mga gabi na makakatulog kami ng maayos ni Mika. Nakituloy muna kami sa tita ko nang umalis kami kay Tito Aris, Papa Dudut. Ilang araw lamang kami doon at nakahanap naman kaagad si Mama ng apartment na aming titirhan. Doon na kami nanirahan hanggang sa ngayon. Umalis ulit si Mama para magtrabaho sa ibang bansa. Pagbalik niya ay lilipat na kami sa bahay na tapos na naming mahulugan ang down payment. Hindi na rin nagkaroon pa ng boyfriend si Mama pagkatapos ni Tito Aris. Ang sabi niya ay natakot na siya na baka kagaya ni Tito Aris ang makilala niya ulit. Wala na rin kaming naging balita pa kay Tito Aris simula nang umalis kami sa bahay niya. Ganon pa man ay nagpapasalamat pa rin ako sa lahat ng tulong na naibigay niya sa amin, Papa Dudut. Sobrang laki ng pasasalamat namin ni Mika sa Diyos. Kasi kahit napuno kami ng takot noong nasa bahay kami ni Tito Aris ay hindi pa rin niya kami pinabayaan na masaktan o may mangyaring hindi maganda sa aming magkapatid. Talagang pinaramdam niya sa amin na mahal niya kami at palagi niya kaming pinoprotektahan. Hanggang dito na lamang ang aking sulat, Papa Dudut. Thank you sa pagkakataon na may bahagi ang kwentong ito sa mga listeners mo. God bless you always. Sincerely yours, Jing. Tunay na dakila ang mga single parents dahil hindi birong akuin ng isang tao ang obligasyon para sa dalawa. Kaya naman hindi masama na humanap ang isang single parent ng makakatuwang niya sa buhay. Ngunit sa pagpasok sa panibagong pag-ibig ay mas makakabuti na magdahan-dahan. Ang sabi nga ay slowly but surely. Kilalanin mo muna ng husto ang isang tao bago mo ibigay ang iyong buong tiwala dito dahil hindi lamang ang iyong sarili ang ibibigay mo sa taong ito kundi ang kaligtasan at buhay na rin ng iyong mga anak. At huwag na huwag kang magpapabulag sa magandang ipinapakita ng isang tao sa simula. Sabi nga makikilala mo lamang ang tunay na ugali ng isang tao kapag ito ay nakasama mo na sa iisang bubong sa matagal na panahon. Kaya mag-ingat kung kanino mo ipagkakatiwala ang iyong sarili at ang mga mahal mo sa buhay. At para naman sa mga kapatid na kagaya ni Jing. At para naman sa mga kapatid na kagaya ni Jing na handang protektahan ang kanilang mga kapatid ay saludo ako sa inyo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Papa Dudut Stories.